Magandang araw sa ating lahat po. Today is Saturday and it's already May 2nd, no? May 2 na tayo. And sana lang po, Sabado ngayon, you are taking your time and enjoying ang long week holiday natin po. Because we started Friday, no? Labor's Day, and ngayon Saturday and tomorrow is still a holiday po. Walang pasok sa Pilipinas. And sige, make full use of our holiday po. But anyway, dahil even though we are enjoying itong week-long rest natin po, pero mainit pa rin ang sitwasyon dyan po sa Pilipinas. Hindi lang sa weather condition natin, but mas lalo na uminit na dyan sa ang kondisyon ng mga Filipinos dyan po sa Manila o sa Pilipinas dahil hindi pa matapos-tapos itong problema natin sa Pilipinas. Isa po is dahil dyan po sa presyo ng gasolina. Roller coaster ang presyo ng gasolina natin. Ang mga bilihan, mga essential goods natin po which we normally buy on a daily basis. Grabe naman po ang presyo. And at the same time, political stability, political problems natin po, nandyan pa rin po. No? And in fact, everybody is waiting for Monday. No? And the whole week of next week, we are, karamihan sa atin po is waiting what will happen po, ano mga developments tungkol sa politika. And of course, nandyan din po ang problema natin sa other aspects po, no? Other aspects ng buhay ng Pilipino, especially itong mainit na, tapos mas lalo na nag-init ang mga ulo ng mga Pilipino dahil narinig ninyo ba po, no? Since the other day, kahapon and ngayon po, grabe ang mga Filipinos po, they've been shouting sa gobyerno, especially sa Meralco po. Sabi nila, ano nangyari? Bakit ang mga electricity bills namin tumaas, double if not triple? And they did not sabihin natin mayroon sila additional mga electric fan, televisions, mga refrigerators, mga sabihin natin na air condition po, no? Parehas pa rin din ang mga galamiton ba yan ba? Ang ano nila sa bahay. But the problem is, grabe ang yung tumanggap nila ang electricity bill nila po for last month. And hindi lang last month po, but the previous month. And dahil dyan po, galit na galit po, hindi lang ang mga consumers, sino sa yung mga senador natin, no? Na they are very concerned about the welfare and interest of the Filipinos, especially itong what is happening sa ating ngayon po. Lahat na lang mga bagay, tumaas ang presyo. And ngayon po, ito naman ang problema natin sa, sabihin natin, electricidad or power, no? Electricity natin sa Pilipinas. Grabe po. So, I managed to, sabihin natin, record or sabihin natin prepare ang mga video clips po which I got it from the media, social media, no? Ang mga sentimiento ng mga Filipinos po, especially mga consumers regarding itong issue na high or double or triple ang electricity bill nila po for the past few months po. So, lahat ito po, no? I got it from the social media. As early as now, I just want to tell you, I got it from the social media. And kayo na bahala po, no? To assess, to judge, make your own opinion kung may dahilan ba itong mga tao who posted ang mga feelings nila po, ang mga video clips nila sa social media to sabihin natin po release ang ano nila, ang galit nila. Ang galit nila hindi lang sa gobyerno but of course dyan po sa power supplier natin which we called ang Meralco po. And last Thursday mayroon
committee meeting ang Senado po, and no less than ang chairman, si Senator Win Gatchalian. Nakita ko rin po ang presence of Senator Dante Marcoleta as well as si Senator Amy Marcos po, asking questions, numerous kinds of questions po, serious questions po regarding ano nangyari sa sigaw ng mga consumers. Bakit po ang electricity bills nila po nag-double if not triple po? So, nandito po. Stay tuned dito sa programa natin, mga Filipinos dito sa Sabah o sa Malaysia po. Ang mga Filipinos, kaibigan at kababayan natin, mga kapatid natin, mga overseas Filipino workers, mga Filipino migrants sa iba-ibang parte ng mundo, and of course, ang mga kababayan at kapatid natin dyan po sa Pilipinas mismo po, who are watching itong Nick Talk, The Real Talk with Nico. Ito ang first video clip natin. This is our first video clip po, and marami pa itong mga video clips. So, stay tuned hanggang matapos itong programa. So, it will be a very interesting. And dahil po Sabado ngayon, so relax lang tayo, and we will focus dito po ang plight ng mga Filipinos, especially ang mga consumers natin po ng Meralco. And nandito, let's watch and listen to this video clip sa committee hearing, and ito po si Senator Amy Marcos, no? Amy Marcos, hold on po, nandito. Anong masasabi natin sa mga nagre-reklamo? Baka naman pwedeng sumagot din ang ERC o kung sino man dyan sa DOLE, sa DOE. Ano masasabi natin sa mga dumadaing, yung mga households that are recording triple their electric consumption and their bills at the time when electricity sales actually decline? Ang realidad, ang sinasabi lagi ng Meralco ay lumolobo ang konsumo kapag tag-init. Pero pag tinignan ko to, from February to April, lumiit nga yung konsumo from 2.711 billion kilowatts, naging 2.644 billion kilowatts. It hardly supports the idea that higher consumption occurred in the summer. So, what's going on? Can we have ERC perhaps explain? Because it's not just Meralco under the gun era. Yung NEEC sa Nueva Ecija, yung iba't iba pang mga co-op, pare-pareho rin na nagsilobo ang kanilang billing. Yes, Mr. Chair, and we state for a fact that yung mga singil generally nagsipagtaasan brought about by the increase doon sa pinakamalaking component, which is the generation charge. And as mentioned, because yung transmission charge natin, nakabundle pa dyan yung cost ng ancillary service. So pagka mayroong increase sa generation cost or sa ancillary service, nagkakaroon din ng increase sa transmission. Insofar as the regulated rates, yung distribution wheeling mismo at saka yung transmission wheeling mismo, hindi po masyadong gumagalaw yan kasi yan ay depende doon sa rate approval na ibinigay ng ERC after a... Sabi mo, hindi gumagalaw pero lumulobo nga Kaya po, yung mga component po na gumagalaw buwan-buwan tulad ng generation... O yung generation, o yung sinabi na ninyo, pati sinabi ninyo, yung transmission, okay. Opo, tapos po, dahil nakabase yung VAT doon sa total na generation cost, doon po na-apply yung VAT. Kaya kung tataas yung generation cost, tataas din yung VAT on generation. Pero bakit aabot naman sa triplet? O sobra-sobra naman. At saka ano ba ang magagawa ng ERC para mabawasan naman to? Pwede ba tanggalin na muna yung mga systems loss? Hindi naman nadagdagan yan. Pati yung transmission cost, hindi naman totoong nadagdagan yan. Can we just keep it down? Yes po, over the years, naibaba na po natin nga yung cap, which is the allowable So system I'm loss talking about cost. the present crisis that we are confronting. Para makatulong lang naman. Doon po sa mga pag-mitigate, nagkaroon na nga din po tayo ng mga rate
actions tulad nung sa Meralco to accelerate yung implementation ng kanilang refund to at least realize an additional rate reduction that can offset yung pagtaas po ng kanilang generation charge. Meron na bang na-rate reduction na Meralco or other co-op? Yes po, pagdating doon sa accelerated na Kailan? refund, Saan? that will take effect po starting this next billing. Inihabol po talaga namin yung decision dyan ng How much komisyon. can we look forward to? Pagdating po sa mga residential customers, may mga karagdagang around 20 centavos, 22 centavos para po lalo pa yung mga Anong residential. tawag dyan? Yan, deduction na yan. Opo, that is a separate line item na rate reduction because of the refund award based on the... Pero refund yan, di ba? Opo, rate refund siya brought about by the confirmation by the ERC of the implemented rates of Meralco for July 2022 to 2024 and comparing it with the computed average, actual average, weighted average tariff of Meralco. So yun po yung naging basis kaya siya pinagsolid. Right now may natitira na 14 billion. Alright, yun po, narinig natin na si Senator Amy Marcos during the committee hearing last Thursday on itong issue na ito ng electricity charges po. Sabi mga consumers dyan po sa Pilipinas na they did not have any additional electrical items sa bahay nila po, and only to find out na grabe, nag-double or triple pa po ang monthly bills nila. And dahil dyan po, mainit ang ulo ng mga consumers ngayon po, ng mga Filipinos. Likewise, apektado din ang mga overseas Filipino workers po, no? Although, nakita natin ang exchange rate ng peso to dollar, medyo tumaas talaga po, no? And maganda yon para sa mga, sabihin natin, mga overseas Filipino workers, no? But parehas pa rin po kasi lahat ng mga presyo po, from fuel, ang essential goods natin po, ngayon ang kuryente, and definitely ang water bills natin po will also be hike or increase po. So dahil dyan po apektado ang cost of living ng mga Filipinos po. Ang dami na tayong problema po. No? Tapos ito pa, dagdag pa ang problema dyan sa electricity bills natin po. Imagine, remember, ang mga consumers is paying ang electricity bill, although by a certain percentage lang yun po, ang middle class, no? Filipino is paying for the electricity bills of itong mga 4-piece po. And at the same time, it's not a big issue naman po when we talk about ang mga senior citizens natin. Pero mabigat pa rin po, no? Mabigat pa dahil ang salary wage natin po hindi nang-increase. Lahat mga items sa Pilipinas nag-increase po, and it is for this reason na nagiging na talaga po, very ang cost of living natin sa Pilipinas po tumaas na talaga po. And hindi na kaya ang mga Filipinos kung sakali, no? There won't be any, sabihin nating salary wage. Kawawa naman. So nandito ngayon, I'm going to share with you ang mga sentimiento, mga feelings ng mga consumers, ng mga Filipinos regarding itong issue na electricity bills natin sa Pilipinas. To start with, nandito ang video clip na mayroon tayo. This is, mayroon tayo series or several video clips po I have prepared para sa inyong lahat. Kaya as what I said earlier, kayo nang bahala po to assess, to make your comments, to see whether may rason ba ang mga Filipinos when they posted itong mga video posting nila po sa social media. To start with, nandito, let's watch and listen kay Congressman Colmenares
And touching on the issue of the electricity bills ng Meralco po. Taong bayan. Alright, nandito. Na high blood ng mga Filipino dahil ditong issue na ito. Ano? Sabi ng Meralco, may batayan daw sa batas ang pagbigay ng discount sa senior citizens at mga mahihirap natin sa singil ng kuryente. Pero hindi yan ang tanong ng taong bayan. Ang tanong ng taong bayan, ano ang express at specific na provision ng batas na nagsasabing singilin nyo yan sa consumers? Hindi namin tinatanong kung may batas ba't alam namin may batas yan. Alam namin na may batas na nagsasabi na bigyan ng senior citizens ng 20% discount sa restaurant, halimbawa. Pero sa batas na yun, klaro kung sino ang sisingilin sa 20% discount. Nakalagay sa batas, tax deduction yon ng restaurant owner, sa gobyerno ang sisingil yan. Ngayon, nagulat tayong lahat bakit napakaraming singilin sa Meralco Bill at hinihingi lang natin anong batas ang nagsasabing singilin nyo yan sa consumers. Kaya sana naman sa Meralco, sagutin ito. Napaka-importante ng discount sa senior citizens at sa ating mahihirap. Hindi yan kini-question ng bayan muna. Pero dahil importante siya sa ating mamamayan, dapat gobyerno ang sasagot niyan. Hindi yan pwedeng ipasa sa consumers na karamihan ay mahirap din. Kaya sana naman sundin ng Meralco kung anong nakalagay sa batas. Alright, yun po, narinig natin si Congressman Colmenares on the issue of itong electricity bills natin sa Pilipinas. And my next video is, nandito po, let's watch and listen to this po. Ito na po, ang mga consumers, they are talking. Let's watch and listen to them. Maintindihan pare-parehas. Ito ang disenyo ng negosyo ng kuryente. Yan ang negosyo na hindi nalulugi. At kung anong lugi niya, ang ginagawa dyan, pinapasagot sa mga consumer. Ang sarap maging negosyante ng kuryente. Alam niyo kasi napakalaking kalokohan ng Meralco at ng mga electric distributor, yung business model nila. Pag tinignan niyo yung mga bill ninyo, kung ano-ano mga charges ang nakalagay dyan na hindi natin maintindihan pare-parehas. Alam niyo ba na 3 beses inuulit-ulit yung paniningil ng VAT sa binabayaran nyo na bill? Una, generation. Ibig sabihin, pag lumikha ng 1 megawatt yung planta, yung halaga nun, binubuwisan. Pag dumaan yan sa mga distributor, may charge din yun, transmission charge. Ngayon, pag pumunta yan sa mga distributor, merong tinatawag na distribution charge. Binuwisan uli yung 12% sa generation, 12% sa transmission, 12% sa distribution. May isa pang tinatawag, systems loss. Sabi natin, 100 megawatt, dumaan ngayon sa mga linya ng kuryente, nabawasan ng 10 megawatt, so 90 megawatt na lang. Yung nawalang yun, hindi binabayaran ng negosyante. O ano pa ho ang sinisingil sa inyo? FIT-all, saka JEA-all. Yung FIT-all, yan din yung isang sinisingil sa mga consumer para doon sa pagpapatayo ng mga bagong source ng kuryente. Ano ibig sabihin yan? Yung consumer ang nagbabayad doon sa mga proyekto ng gobyerno para pagserbisyuhan din daw yung mga consumer. Yung discount sa 4Ps, discount sa senior citizen, at lahat ng mga discount na binibigay ng gobyerno, hindi sinasagot ng gobyerno. Sinong sumasagot? Kayo po. Ba't ko dinidiscuss to sa inyo? Kasi merong batas din kung bakit ganyan. EPIRA law. Yang batas na yan ang nagsasabi na lahat ng singilin ay kakarguhin ng mga consumer. Ang problema, yung sinisingil sa iba't ibang charges, saan napupunta? Sa pagnanakaw ng mga siraulo ng mga politiko. Ngayon, ang problema, pinag-aaway-aaway yung mga consumer, tayong mga ordinaryo, kaysa sabi nung iba, bakit naman kami ang magsasagot kakargo ng konsumo ng 4Ps beneficiaries at ng mga senior citizen? Hindi naman namin kinonsumo yan. Pero hindi dapat tayo mag-away-away. Ang dapat nating kagalitan ay yung sistema. Wala tayong problema na singilin tayo doon sa mga charges kung alam naman natin na makakatulong yan sa mamamayan sa kabuuan. Ang problema, hindi napupunta yung mga binabayaran natin doon sa dapat niyang pagkapuntahan. Kaya may sagot na sa tanong bakit ang taas ng bill ninyo sa kuryente dahil tayo yung kumakargo sa lahat ng nawawala doon sa mga negosyante, mga oligarko ng mga kuryente at yung pagkukulang ng gobyerno. Di ba dapat yung kumpanya yung magbabayad ng buwis niya? Pag tinignan nyo sa bill ninyo, nakasulat dyan, government taxes. Tama, nagnenegosyo ng libre. Lahat po yun kayo nagbabayad. Yun lang kasi. Kawawa ho tayo, di ba? Kailangan amyendahan yung batas na EPIRA at dapat panagutin yung mga siraulo ng mga negosyante
negosyante ng kuryente. Saan ka nakakita? Kung ikaw ay negosyante, ikaw ang mga kapital. Kapag may nawala, ikaw ang sasagot at magko-cover dun sa nawala na kapital. Tama? Pero sa kuryente, hindi. Ang sumasagot ng lahat ng yan, tayo. Patas ba? Hindi. Makatwiran ba? Hindi. Lugi tayo. Kaya yan ang isa sa aamyantahan din natin, isusulong natin. Alright, yun po. Patas ba? Hindi ba? Kawawa talaga ang mga Filipinos, especially yun na mga kagaya sa atin, mga ordinaryong Filipino. This is really what is happening dyan po sa Pilipinas. And tungkol naman sa mga 4Ps po, nandito, isang social media post. I will share it with you now. Andito po, sandali. Alright? Kapag beneficiary ka ng 4Ps na nasa 50 kWh pababa ang iyong konsumo, makakakuha ka ng 100% diskwento sa kuryente. Binabayaran ko ng dating kuryente. 700 lang yung binabayaran kong kuryente. Ngayon, mga putang ina yung mga nasa gobyerno kayo, ha? Hindi kami naglalaro ng bahay-bahayan dito para mag-bill kayo sa akin. Para mag-bill kayo sa amin ng 7,000. Saan namin kukunin itong 7,000 na to? Ha? Paano ba? Gumagawa kayo ng mga programa ninyo, tapos kami ang sinaan nyo, hinahayaan nyo magbayad. Anong kala nyo sa amin nasasakupan nyo? Nagbabahay-bahayan? Hindi kami nagbabahay-bahayan dito. Para bigyan nyo kami ng bill na ganito. Nakikita ba yung bill, Shaira? Ayan ang bill, 7,000 yung bill. Yan po, that's one, no? Dati, she is paying only ang bill niya at 700 pesos. And bigla na lang po, when she received her latest bill po, ang ang bill niya po nagiging 7,000 na. Biro mo yan, 7,000. Alright, ang next video clip I'm going to share with you po ay ito po. Let's watch and listen. Ano to? That's why you cannot blame din ang mga Filipinos po if they are making noise now. Galit sila ngayon. You cannot really blame. Kami, ano to, Meralco? Sumasabay kayo sa pagtaas ng gasolina? At grabe ang pagtaas. Hindi na to tama. Ano to? Kaming mga mamamayan ang magsasakripisyo. Inanakawan na nga tayo ng tax na yan. Tapos ito, dito dadaanin nila. Pagtaas nga ng gasolina, kawawa na mga mahihirap. Tapos ganito pa sa bill ng kuryente. Paano pa yung apektado ng pagtaas ng gasolina? Ganito pa rin yung bill nila. Ano, mga mamamayan, at yung kami, mga mamamayang Pilipino, tapos sa balita, nakaw doon, nakaw dito, puro pagnanakaw. Anong gobyerno ba itong meron tayo? Ano ba ito? Parang ang sarap na lang lumipat na ibang planeta, doon tayo manirahan sa ibang planeta, baka maginhawaan pa tayo. Ano to, Amiranco? Sumasabay kayo sa pagtaas ng gasolina? At grabe ang pagtaas, hindi na to tama. Grabe, no? Galit si Lola o si Auntie. Galit si Auntie. You cannot blame talaga po. I cannot blame these people who are now making noises po, no? Kasi pera yon po. Mahirap ang buhay ngayon sa Pilipinas. Ang next video clip that I'm going to share with you is nagtanong, ano ba nangyari sa gobyerno ngayon? Ha? What is happening sa gobyerno natin? Sa ano yun? 140 po. Nandito. Let's watch and listen to this. Isang consumer na naman po. Let's watch and listen to this. Nangyari po sa gobyerno natin. Bakit gano'n? Bakit nyo sa amin pinababahid yung kuryente ng mga corpis? Sana kung naglunsad kayo ng programa, huwag naman yung idama yung mga tao naman ang kinalaman sa ginagawa nyo. Kami lang naman po naghihirap kung paano mababayaran ang mga kuryente namin. Paano po? Wala rin naman po akong trabaho, single mother ako. Bakit nyo po pinapasa sa amin? Maghihirap din naman po kami. Ang kuryente ng mga corpis. So, ito lang po. Hindi po namin alam kung saan po kami kukuha na. Nagsisilitawan. Pumuputi na yung mga buhok namin. Maisip. So, saan kami kukuha ng pambayad ng kuryente?
Correct. Yan naman tama yan po, di ba? Yan. Yan po. Ngayon, ang sigaw ng mga Filipinos dyan po sa Pilipinas. Mainit ang ulo ng mga Pilipino dahil what is happening sa mga bills nila, electricity bill. Dito naman sa Sabah, medyo okay, cool na ang ano natin, ang ulo natin po kasi umuulan na ngayon. For how many days, mainit na mainit ang Kota Kinabalu and bigla na lang po, ngayon, we are experiencing rain. Ha? Ngayon mismo po, no? You can hear from the background po. Okay, let's continue naman po ang ano natin, ang issue natin tungkol sa electricity bills dyan po sa Pilipinas. And this time around, let me share with you another consumer po. Meron. Eto na. Another senior citizen complaining about the electricity bill nila po. Kung ikaw nagigipit sa pera, mas gipit kami. Yan lang siguro ang masasabi ko. At huwag naman yung puro na lang lahat na lang idadagdag sa amin. Pati yung sa mga nanakaw-nakaw ng mga kuryente, maraming nagsasabi. Pinapataw daw yan, pinapatong sa mga residente ng barangay. Hindi tama yan, hindi namin ginamit yan. Ano ba? Tapos galit kayo sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kailangan bias naman tayo. Huwag naman ganyan. Hindi po ba? Hindi po porke tumaas ang gasolina, lahat na lang itataas nyo. Ano yan? Kayo na lang gusto nyo mabuhay. Alright? Yun po, nakakalungkot when we hear this mga posting ng affected or mga biktima. We call it victims na po, no? Kawawa naman po. So, this time around, I will share with you another video clip, ang complaint ng mga Filipinos, no? Report yata ito, if I'm not mistaken. This is a report. And, sana yun, 2:15. Sana yun, 2:15 po. 2:15. Hold on, may complaint pa. Isa pa po. Ano pa? Tindihan na lang natin. Hold on, Bakit ba yung mga tao? Ano pa? And nandito po. Isa pang consumer na making noise regarding ang electricity bill nila po. Tindihan na lang natin. Bakit ba yung mga tao nagre-reklamo ngayon sa Meralco? Kasi po paulit-ulit na lang. Hindi lang naman po yung Meralco yung issue dito eh. Kahit po yung gasolina, yung bill sa tubig. Bakit po lahat ng burden parang lagi kaming sumasayo? Nagawa kayo ng batas, pabor lang sa inyo. Pero sa amin, mga mamamayan, kami na naman yung apektado. Bakit po paulit-ulit na lang yung cycle ng ganito? Bakit palagi po kailangan kami lang yung mahihirapan tapos kayo hayahay lang? Bakit po kailangan nyo kaming ilubog ng todo? Para po ba hanggang reklamo na lang kami sa social media? Di po kayo nahihiya? Kapag paano naman kayo mahihiya? Kapag palagi mo nang ginagawa yung mga mali, di ba? Nawawalan ka na ng konsensya. Masarap po sa pakiramdam niyo siguro na nagre-reklamo po kami, hindi kayo nanonood ng social media. Kaya wala kayong pakialam. Kapag ka naman na-trigger kayo, papakulong nyo lang. Basic, di ba? Ganun lang magpatahimik dito sa Pilipinas, di ba po? Wala po kayong awa sa tao. Alam nyo po, hindi po nakataka-taka na marami dito sa Pilipinas na gusto na lang umalis ng bansa at hindi na bumalik. Nakakahiya naman po kasi sa inyo eh. Ginagawa niyo po kaming alipin sa sarili naming bayan. At anong naiisip niyo palagi na banhin? Ayuda. Yung pabor palagi sa yung nasa laylayan. May libre na nga silang pabahay. May libre pang kuryente. Ano pa po? Tapos
malungkot po when I hear this mga sentimento ng mga kababayan natin po. I feel very sad po, no? I feel very sad dahil I know how life, kung ano na tayo po, gipit na tayo po, dagdag pa ang problema po, dagdag pa mga taxes sa Pilipinas. Ang problema sa Pilipinas po, ang dami. We, ang mga ordinaryong, o lahat mga Filipinos po, we pay taxes. Ang daming taxes po. Every move we do, may tax po. No? May tax. At saka mga kagaya sa atin, ordinaryong Pilipino, if we don't pay tax, then problema na po. We are sabi nila po, evading taxes, and that is against the laws sa Pilipinas po, and we have to face the music po. No? Pero itong mga mayaman po, they can make a lot of magics po dahil dami sila mga connection. And they don't feel ang hirap ng mga Filipinos. No? Grabe po. Grabe talaga ang sitwasyon. That's why you cannot blame ang mga Filipinos if they say na ganito ang sitwasyon po. Let me share with you itong problema ng mga taxes natin po sa Pilipinas. Kung paano ang mga tao are complaining po. But before going to these taxes po, mayroon pa tayo isang video clip dito, isang consumers sentimento po nandito. Let's watch and listen to this. Nandito po. Sandali. Umulan dito sa KK, may background tayo. Medyo maingay. Sorry lang po. Wala tayong magawa. Kaming mahihirap, mamamatay kaming mahirap. Bakit? Dahil nga sa mga politikong kurap. Kaming mga minimum wage earner. Ang sahod namin, sakto lang para hindi mamatay yung pamilya namin. Bakit? Dahil nga sa mga politikong kurap. Ang magigiting nating magsasaka. Yung iba, tumanda na sa pagsasaka. Yung iba, manaw na. Sumakabilang buhay na. Pero hindi natin pa ng sarap ng buhay. Bakit? Dahil nga sa mga politikong kurap. Ang bigas sobrang mahal. Ang palay sobrang mura. At binibili lang yung mga negosyanteng makakapal ang mukha. Bakit? Dahil nga sa mga politikong kurap. Yung pagkain ng mga hayop tulad ng pusa, aso, baboy. Mas mahal pa sa palay. Bakit? Dahil nga sa mga politikong kurap. Ano? Gusto mo ba ng katotohanan? Ito pang isa. Yung magiging nating OFW, nagsasakripisyo, nagtitiis, malayo sa kanilang mga pamilya, malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, para magayong bansa, para magtrabaho. Dahil doon, maraming oportunidad. Malaki ang sweldo. Pero dito sa atin, kakaunti na lang ang oportunidad, mababa pang sweldo. Bakit? Dahil yan sa mga politikong kurap. Ano, gusto mo ba ng katotohanan? Grabe ang sentimento, ang galit ng kababayan natin. Alright, pagdating naman sa mga text natin po, grabe din po, left and right ang texts natin. And this time around, let me share with you itong reaction ng isang kababayan natin tungkol sa taxes po, no? Tungkol sa taxes. Nandito po. Bahay sa food. Alright, let's listen to this. Tapos ng ina mo, trabaho ka ng trabaho, pero kapag kailangan mo ng services ng gobyerno, hindi mo mapapakinabangan. Kasi kung kailangan mo halimbawa ng health services or free legal advice, kailangan mo pumila at kumuha ng certificate of indigency. Tapos, kapag kukuha ka, tatanungin ka, ano ang trabaho mo, magkano ang kinikita mo. Tapos, in the end, unqualified. Samantalang, ang mga tambay, kumpleto sa ayuda, may AX, may tupad, at may 4Ps pa, kumpleto pa sa pangangailangan. Totoo, mga palamunin ng mga mamayang nagbabayad
samantalang naman lahat sa luho nila. Guys, ang mga politiko, di ba, pambili ng bahay sa Forbes Park, pambili ng luxury vehicles, mayroon pa mga worth 200 million na mga condo units, mga bahay sa Amerika at mga beach houses. Nakakagalit, di ba? Tapos, ang mangyayari, 1 or 3 years, makukulong kunwari. Tapos, lalaya rin yan kagad at makakatakbo pa ulit sa posisyon, di ba? Ang mangyayari, magnanakaw ulit yan sa taong bayan. It's just a cycle unless getting their life through public execution siguro. Sabi ka pa rin sa Lunetang Miami, makakatawas-bawas ng cycle, di ba? Alright, narinig natin, no? Narinig natin. Kayo po, what do you think? Ha? May puntos ba? There is another one video clip I would like to share with you po. Ito po, nandito. Let's watch and listen to this po. Dahil po sa kagagawan, Hold on. nauobserbahan po ba ninyo? Nandito po. Sentimiento. You cannot blame ang mga Filipino kung sentimiento sila ngayon po. Dahil what is happening dyan po sa Pilipinas. Nandito po. Dahil po sa kagagawan, nauobserbahan po ba ninyo na patuloy tayong naghihirap dahil po sa kagagawa ng mga kwentay sa gobyerno? Lahat-lahat po ng galaw natin ay may kakaagibat na tax. Katulad po ng mga sumusunod. Pag nag-travel ka, may travel tax. Pag namigay ka ng pag-aari mo, may donors tax. Pag nagtrabaho tayo, may income tax. Lahat po ng bibili natin, may value-added tax. Bigas, alak, sigarilyo, gatas, mga gamot, may tax. Bumili ka ng bahay, may property tax. Pag maleo ka, may road users tax. Pag namatay ka, estate tax. Pero napansin niyo po ba? Ang mga magnanakaw sa gobyerno, wala pong tax, wala pang huli. Nakaw pa more. Sa ibang bansa, katulad po ng Canada, Amerika, at ng ibang nauunlad na bansa, wala po kayong maririnig na dumadahing sa taas ng tax nila. Kasi po, ang nakukolekta nilang tax ay naibabalik nila sa serbisyo, katulad ng magagandang highway, hospital, gamot, libre, at mga infrastructure project na namumuninit. Makikita mo sa kanilang paligid, puros proyekto na galing sa kanilang mga tax. I totally agree, no? I totally agree. Huwag na tayo pupunta sa other countries po, malayo, ang Canada, ang USA. Dito lang mismo po sa Malaysia, when we pay our taxes po, at least masaya ang mga tao dito po because they can see na okay ang road condition nila po, ang mga public facilities okay, na-enjoy po because dahil sa tax ng tao po, no? Ng tax ng tao. So maganda yun po. Sa Pilipinas, sa to say po, ako isang Pilipino po, no? And I'm paying my taxes po. Now, malungkot po dahil every time I go home sa Pilipinas po, nakita ko po ang developments, ang public facilities natin po, no? Parehas lang po. There is not much changes. Kung mayroon man po, kunti lang. Kulang na kulang po. Yet, kailangan talaga, every move that we do, we buy our soft drinks, we buy our bread or whatever, we go to restaurants, we pay taxes. In return, ano nakuha natin po? Ang public facilities, hindi satisfactory. But there is only one thing, nakita din natin po, maganda lang sana po makita, ang mga elected officials natin, hindi naman siguro lahat, no? Maganda mga damit nila, maganda mga relo nila, maganda mga bed nila ng mga female elected officials natin, maganda mga kotse nila, marami silang bahay po. No? So, yun ba? Nagpunta ang text natin at saka ngayon, mayroon pa mga maleta. No? Maganda din ang mga maleta. Nakita ko po, no? Brand new ang mga maleta. Brand new ang mga maleta po. So, yun ang observation ko po dyan sa Pilipinas. And nandito pa, isa pang video clip. Sandali po, ito pa.
tungkol sa Texas sa Pilipinas. Hold on, ha? Okay. Ang daming tax na kinakalta sa inyo. Pag may trabaho kayo, may income tax. Bago nyo makuha yung sweldo nyo, kinaltasan na ng gobyerno. Pag may bibiling kayo sa 7-Eleven o sa tindahan, kahit may trabaho kayo o wala, may value-added tax pa. Nakaltasan ka kanina sa trabaho, pag bili mo pa ng pagkain, may tax na naman. Pag wala kang bibili, may ibebenta ka. Bebenta mo yung lupa nyo, wala na kasi kayong magawa. Pera sa buhay, may capital gains tax pa. Pag hindi mo ibebenta, may amilyar pa, real estate tax. Ibenta mo, hindi, mataksan ka. Ngayon, kapag wala ka nang gagawin, hindi ka magtatrabaho, hindi ka bibili, hindi ka magbebenta, ilalagay mo lang sa bangko, pati yung pera mo sa bangko, nilagyan na rin ng tax. Napakaraming tax. Sana man lang kung nakikita natin na lahat ng ginagawa ay maayos, lahat ng opisyal ng gobyerno ay nagsisilbi ng ayos. Pag pumunta ka sa ibang bansa, katulad ng Hong Kong, 8 milyon lang ang tao pero 8 ang MRT. Pag pumunta ka sa Korea, doon sa Kapitolyo nila, 10 milyon lang ang tao, 24 ang MRT. Hindi 24 yung estasyon, 24 yung linya. Pupunta ka lang sa kanto, sakay ka ng MRT, baba mo, mamaya ibang MRT naman. Walang problema ang tao bayan dahil lahat ng kanilang pera, nakikita nila ginagawa. 8 milyon na tao, sa Korea 50 milyon na tao, dito 100 milyon na tao. Nagbabayad lahat ng buwis, napakaraming buwis. Bakit pa tayo nagbabayad ng buwis kung 1/3 rin naman na lahat ng binabayad natin, ipinubulsa mismo ng mga kurakot na politiko. Kaya masabi ko sa inyo, kaya hindi umuunlad ng bansang ito kahit napakaraming nagbabayad ng buwis. Kasi naging sindikato na ang marami sa gobyerno. Yon, nakita natin, narinig natin po. And I totally agree. I totally agree po. Pasensya lang po, but I totally agree po. Meron pa tayo isang video clip ba dito? Okay, let's watch and listen to this. Hold on po. Nandito. And kayo na bahala, ha? Isa ka sa mga nanggagalaite dahil ang taas ng bill ng kuryente ninyo ngayon, pues ito ang gawin mo. Mag-Google ka. Hanapin mo kung sino man yung mga babatas na pumasa at pumirma para maipasa yung batas na yan na lahat ng Pilipino ay maghahati-hati para sagutin ang bill for senior citizen discount at saka yung lifeline rate subsidy na yan. Dahil yung batas na yan ang nagputo sa Meralco para singilin kayo at pagkati-hatian nyo yung bill nila. Sa darating na eleksyon, i-ekis nyo na yan. Yes, mga atit kuya, gobyerno ang nagputo sa Meralco para pagkati-hatian nyo yan. Huwag puro galit. Singilin nyo sila sa eleksyon. Biruin nyo, ayaw nilang mabawasan yung kukulimbatin nila sa tax na kinukuha nila sa taong bayan. Tapos gusto nila magpasikat na ako alam pa sa batas na yan na para mabawasan ang babayaran ng mga mahihirap. Pero kayo pala yung magbabayad. Kalaw ka, diba? Pero okay lang yan. Hindi naman kayo boboto base sa kapantakan eh. Boboto lang kayo kasi iniidolo ninyo. Bahala nga kayo dyan. Alright? Yan po. And pasensya lang po, no? When I decided, sabi ko, it's about time, Saturday ngayon po, April 2nd, bago na umpisa tayo, we are starting our month of May, no? And sabi ko siguro, it's about time also na let's give a portion of our time, yon mga sentimiento ng mga Filipinos po, tungkol what is happening dyan po sa Pilipinas po, no? And all my video clips, I got it from the social media sa Facebook po, no? Sa Facebook. So, yun lang. I only want to share with you ano ang katotohanan. Hindi ito fake news po. No? This is not fake news. This is the real thing. How ang mga Filipinos, dyan po sa video clip that I've shared with you, dyan po ang feelings nila
ang sentimiento nila po. So let's think about it, let's ponder as we enjoy itong weekend natin po, Sabado ngayon, and tomorrow is Sunday, and let's think about it, and see kung may base ba, may rason ba kung bakit nagalit ang mga Filipinos, kagaya sa atin po mga ordinaryong Filipino, of what is happening dyan po sa Pilipinas. And of course, I will continue to monitor what is happening in the Philippines, especially next week, May 4 po sa Monday. And they will start din po ang Senate session, Congress session. I will monitor po kung ano mga balita. I will make sure po that you will be properly updated or properly informed po, no? Sa mga Filipinos kababayan ko po dito sa Malaysia, particularly dito sa Sabah. Itong mga kababayan, kapatid at kaibigan natin po, mga overseas Filipino workers, mga Filipino migrants sa iba-ibang parte ng mundo. And of course, para sa mga itong Filipinos, mga kababayan, kaibigan at kapatid natin dyan mismo po sa Pilipinas. So with this, si Nico Fabian would once again would like to say, enjoy kayo ang weekend po. Ingat kayo po. Thank you very much for making me a part of your day today. Don't forget our Sunday obligation para sa mga believers ng or those who are embracing the Roman Catholic faith. In the meantime, Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. I'll see you in my next episode. Bye and take care. Ingat kayo. I love you all.